Naaayon sa saligang batas at may sapat umanong basehan ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. Ayon yan sa desisyon ng mayorya ng mga maestrado ng Korte Suprema na nagbasura sa mga petisyong kumukontra rito. May report si Lia Manyalak del Castillo. Sa 82 pahinang desisyon, umayon ng Korte Suprema kay Pangulong Duterte na merong sapat na basehang nagpapakitang merong aktwal na rebelyon batay sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi at iba pang pangyayari. Dahil dito, may sapat na basehan ng deklarasyon ng martial law at pagsuspende sa writ of habeas corpus. Sabi ng Supreme Court, hindi kailangan ng rekomendasyon ng Defense Secretary bago magdeklara ang Pangulo ng martial law at hindi na rin kailangang i-affirm ng Kongreso ang deklarasyon. Sabi ng mayorya ng Korte Suprema, hindi raw nila alam kung sapat na ang 60 araw ng martial law para tuluyang matigil ang karahasang dulot ng Maute Group at iba pang ISIS-linked groups sa Mindanao. Kaya't nasa Kongreso na raw ngayon ang tungkulin para rebisahin at mas masusing imbestigahan ang mga naging basihan ng Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng martial law sakaling hilingin niya na palawigin pa ito. Sabi pa sa desisyon, sinabing ibinigay ng saligang batas sa Pangulo ang pagpapasya kung aling mga lugar ang isa sa ilalim sa martial law at walang sinasabi ang konstitusyon na dapat ilimita ang martial law sa lugar kung saan lang nangyayari ang rebelyon. 11 sa 15 mahistrado ang sumang-ayon sa desisyon na ponensya ni Associate Justice Mariano del Castillo. 3 naman ang hindi lubusang sumang-ayon sa desisyon. Kasama na sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na nagsabing sa Lanao del Sur, Maguindanao at Sululang dapat idineklara ang martial law. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Sereno na mas madali sa korte na ayunan ng martial law sa buong Mindanao pero hindi raw ito tama. Nabigo raw ang korte na limitahan ang lawak ng kapangyarihan ng Pangulo gaya ng isinasaad sa Article 7 Section 18 ng Saligang Batas tungkol sa deklarasyon ng batas militar. Tanong pa ni Sereno kung mismo ang AFP sinabing may mga lugar sa Mindanao na maaring di maabot ng Maute Group, bakit daw kailangang buong Mindanao ang isailalim sa martial law? Si Senior Associate Justice Antonio Carpio naman, sinabing sa Marawi City lang daw dapat nilimita ang batas militar. Babala pa ni Carpio, dapat seryosohin ang pahayag ng Pangulo na hindi malalayo sa martial law ni dating Pangulong Marcos ang kanyang sariling deklarasyon ng batas militar. Ang pagtanggap dito ng SC ay maaaring pumatay sa 1987 Constitution at sa ating demokrasya. Hindi raw dapat maulit ang nangyari noong 1972, kaya't dapat maging matapang ang korte sa pagpapatupad ng 1987 Constitution dahil ito ang hinihingi ng bayan at ng ating kasaysayan. Para naman kay Associate Justice Marvic Leonen, hindi rebelyon kundi terorismo ang nangyari sa Marawi, kaya't hindi raw talaga dapat nagdeklara ng martial law ang Pangulo. Tila itinataas din daw ng gobyerno ang estado ng Maute Group bilang mga kriminal at terorista. Tayo lang daw ang katangi-tanging bansa sa mundo na bibigyan pa ng proteksyon sa ilalim ng international humanitarian law ang mga terorista dahil sa pagturing sa kanila bilang mga rebelde. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas ito sa paghiling na i-extend ang martial law sa Mindanao. Sabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, posible raw itong talakayin ng Kongreso pagkatapos ng SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. The Constitution says, upon the initiative of the President, Congress may extend martial law. My suggestion is that the President before July 22, which is the last day of the President proclamation, informs Congress that he intends to extend martial law. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.